Ang oras mga kart lover, naalala niyo pa ba itong astig na patrolman na ito? Walang iba kundi si Patrolman Fontillas na nag-viral nung nakaraang 2 buwan. Viral ang kanyang FB post dahil sa pinagmumura niya ang kanyang general at pati na ang ating presidenteng si PBBM. At hindi lang yan nag-threat siya sa ICC na meron siyang gagawin kapag naaresto si Digong. Kaya ito ngayon, matapang kahapon, ngayon ay iyak na sa kulungan, arestado. At para sa karagdagang impormasyon, narito ang NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan. Very apologetic. However, NAPOLCOM stated that just because Fontillas had apologized does not mean he will be absolved of the charges. Patuloy pa rin ang kaso laban kay Fontillas, yung kanyang admin case na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ay tuloy pa rin. He might be subjected to suspension, demotion, or even dismissal from the service. Walang sorry-sorry. While we understand yung kanyang medical condition na naintindihan natin, totoo lang. However, mas malaki yung pangangailangan ng taong bayan sa isang fit at mentally stable na member ng kapulisan. Ayan, so totoo yan. Kailangan ng mamamayan ng isang fit at mentally healthy na kaisipan ng isang pulis. Hindi yung parang baliw na kung saan nagsasalita na at kung ano-ano at nagtitreat pa. Diba kaya ang tapang-tapang kahapon ngayon ay iyak sa kulungan. Narito ang latest na ulat tungkol kay Fontillas sa pag-upo pa lamang ni General Torre sa kanyang bagong posisyon. Meron na kaagad sample at isa nito na sample ay itong si Fontillas na ngayon ay arestado, meron ng mugshot. Kaya narito ang ating mga kapatid sa pamamahayag, ang Inquirer Today, atin na panuurin. Authorities say a dismissed police officer was arrested in Quezon City on sedition charges over his social media posts following the arrest of former President Rodrigo Duterte. In a report released on Tuesday, June 17, the Quezon City Police District says it served the arrest warrant against Francis Steve Fontillas. The warrant was for the charge of inciting to sedition in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Quezon City Regional Trial Court Branch 224 issued warrant and set bail at 36,000 pesos. Ito, so malaking kaso, mabigat kasi inciting to sedation. Parang sa rebelde, no? Ng mga kaso. Yan ang ano sa kanya, kanyang charges. Inciting to sedation, Francis Steve Talion Fontillas. Ito pala yung tunay na pangalan niya. Kaya ito ang mga nagtapang-tapangan dahil sa vlog, dahil DDS kasi ito. Nagtapang-tapangan, gustong sumikat na vlogger na DDS. At alam naman natin na karamihan ng mga vlogger na DDS dahil sa masasakit yung binitawan nila ng mga salita, ay meron talaga silang nalabag sa batas. Kaya karamihan ay naaresto, nakatikim ng kulungan, himas-rihas. Katulad nito, meron daw mental health ito eh. Pero bakit natanggap ito sa pulisya? Dapat hindi ito natanggap. Diba? Kaya ngayon, o ano na? Diba? Nasaan na yung Diyos niyo na si Digong na pinaglalaban nyo? Natulungan ba kayo ngayon? Kaya mag-isip kayo ng mga katulad nito na kaisipan na sobrang ano kay Digong. Kung arestuhin daw si Digong ay siya daw yung bahala sa mga Interpol. Nag-threat pa siya, di ba? Kaya ito ngayon, nasaan na kahit si Sara nagpakita ba sa iyo? Fontillas, meron bang isang DDS na pumunta diyan na tumulong sa iyo? Wala. Dahil sa ang mga paniniwala niyo ay mali. Akala niyo na nasisiyahan si Digong sa mga ginagawa niyo. At akala niyo natutulungan kayo. Ang katotohanan yan ay pinaglaruan lang ang isip niyo. At ang isip nyo ay madaling makurap ng tinatawag na Duterteism na paniniwala. Kaya nga marami ang
na na biktima ng kanilang sariling ginawa dahil sa paniniwala kay Digong. Ano ba talaga yung si Digong? Isang ano lang naman yan, di ba? Ordinaryong tao na maraming ginagawang hindi maganda, di ba? Tapos a-idolin nyo. Kaya ito ang nangyari sa inyo. Makatulong ba diyan si Digong para mapalaya ka? Hindi. Bibigyan ka ba ng pera ni Digong habang nakakulong? Hindi rin. Kaya, ayan, sisi ka, di ba? Yan ang ang mauwi, ang uuwian ng mga sobrang panatikong DDS. Yan, bato-bato sa langit, tamaan magalit, pero yan ang katotohanan mga kababayan. Alright, patuloy tayo sa balita courtesy sa atin ng Inquirer TV. The case stems from the former cop's social media post threatening the International Criminal Court and International Criminal Police Organization should they lay a finger on Duterte. He said he will start a war, emphasizing his statement is not a warning but a threat. Former President Duterte was arrested in March and handed over to the ICC over crimes against humanity charges. The QCPD earlier filed a complaint against Fontillas before the Quezon City Prosecutor's Office for violating Article 142 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act. The QCPD previously said that Fontillas was assigned to the district personnel and holding admin section. However, he had been absent without official leave since March. The National Police Commission dismissed Fontillas from his post in May. They found the former cop guilty of grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, and disloyalty to the government. Meanwhile, Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III says there is no need to issue a warning against any PNP personnel. He believes Fontillas is only an exception within the police. Ayan, so nakita nyo na, sample ni General Torre, action agad, di ba? Sa mga pulis na mga iskalawag na katulad niyan. At sa ngayon ay merong si Torre, meron siyang patakaran ngayon na kapag overweight ay pwedeng matanggal sa trabaho, yung sobrang taba. Kaya merong programa ngayon ng PNP na magpa-slim, exercise palagi para lumiit, bumaba ang timbang. Kasi nga, pulis ang pulis ay para yan magprotekta sa mamamayan. At paano ka makapagprotekta kung ikaw mismo ay hindi mo maprotektahan ang pagiging lumba-lumba? Di ba? Kung suntukan sa daan, di ba? Kaya mo bang magipagsuntukan sa mga istambay na basaguliro? Kaya ang pulis ay dapat marunong yan sa martial arts, sa boxing, self-defense, at very much athletic, yung pwedeng tatakbo talaga. Kasi kung habulan, sa pag-aresto kasi palaging 90% habulan Kasi kung meron kang arestuhin, habulan ka agad yan. Kung hindi ka makakahabol, dahil sa laki-laki ng tiyan, di ba? Hindi ganun. Ang pulis ay may image yan na matikas, strong, dependable, ganyan, matapang, at gwapo. Yan yung pulis. Kung malaki ang tiyan, anong tawag dyan? Di ba mga kababayan? Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At ito nga ang sample. Fontillas ngayon, iyak ng iyak sa loob ng selda. Dahil ang kanyang mga sinasabi noon ay ang ganda-gandang pakinggan. Pero ito na ngayon ang resulta. Kaya huwag pamarisan para sa iba pang mga diehard na DDS. Walang maitulong sa inyo si Digong kung kayo'y makulong. Yan ang katotohanan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam.